Mataba, matakaw, hindi maselan sa pagkain, lahat nilalandakan. Ang mga iyan ang hindi pangkaraniwang appetite ni Clem, ang kaibigan ni Mike. 38 anyos na ito at isang accountant. Ang mga katangiang iyon ang naghatid dito sa malagim at hindi pangkaraniwang wakas nito. Clem loved exotic foods. He died an exotic death. Sabi nga ng mga nakakaalam nang hindi ka panipaniwalang trahedyang nangyari dito. Napalunok pa si Clem habang pinagmamasdan mula sa bintana ng kwarto niya ang malaking paniki na pabaligtad na nakasabit sa malaking puno. Nasa loob iyon ang bakuran ng kapitbahay niyang si Darrell. 51 taong gulang na si Darrell at isang mayamang negosyante. Mag-iisang buwan pa lang niyang kapitbahay ito. Alaga nito ang malaking paniking kinatatakaman niya. Marami pa raw itong ibang klaseng alaga. May malalaking alakdan daw ito, iba't ibang ahas, makamandag na mga gagamba, buhaya, mga hindi pangkaraniwang isda, at iba pang hayop na hindi basta-basta inaalagaan ng karaniwang tao. Exotic foods, delicious, mouth-watering exotic dishes, iyon ang tingin niya sa mga alaga nito. He loved exotic foods. Numarayo pa siya sa malalayong restaurant para lang makatikim ng mga iyon. Mahilig din siyang magluto, at isa sa pinagmamalaki niyang putahe ay ang adobong karne ng buwaya. Hindi pa siya nakakatikim ng paniki. Ayon sa kakilala niya, nagaya niya na mahilig sa hindi pangkaraniwang pagkain. Malasa raw ang karne ng paniki, lalo na yung klase na prutas at nectar lang ang kinakain. Pero wala siyang alam na restaurant o kainan na nagsisilbi ng paniki. Kung gusto raw niyang makatikim na yun, kailangan na siya mismo ang humuli o umupa siya ng huhuli para sa kanya. Hindi na siya uupa ng huhuli para sa kanya dahil siya mismo ang huhuli. Pinagmasdan niya ang unang paniking matitikman niya. Hindi pang karaniwan ang laki niyon, pero kaya na sigurong ubusin niyo ng isang upuan. Malaki at mataba siya. Hindi nakapagtataka na hindi pang karaniwan ang bigat ng timbang niya dahil hindi rin naman pang karaniwan ang gana niyang kumain. Kung may isang taong walang kaselan-selan sa pagkain, siya iyon. Kahit anong pagkain, basta hindi siya malalasan ay kakainin niya. Ano kaya ang masarap na luto rito? Adobo, barbecue o kaldereta? Nang mga sandaling iyon pa lang, ay natatakam na siya sa sarap na idudulot sa kanya ng pinagmamasdang paniki. Kalimutan mo na yung balak mo. Payo sa kanya ng kaibigang si Mike nang ipaalam niya rito ang alak niya na nakawin at iluto ang alagang paniki ni Darrell. Nakita raw minsan ni Mike na na-feature sa dyaryo si Darrell. Nakasaad daw sa artikulong patungkol dito ang akusasyon na nabibilang ito sa isang kultong nagpa-practice ng voodoo, witchcraft at iba pang kahalintulad ng mga iyon. Gayunpaman, mahigpit na ikinilala nito ang nasabing balita. Walang maiharap na ebidensya ang mga nagbibintang kay Darrell at sa mga kasama nito, pero naniniwala si Mike na kasapi talaga ito sa isang kulto. Nakapasok na kasi si Mike sa dating bahay ni Darrell at may nakita itong ilang ribulto at figurin ng mga kakatuwang imahe. Wala rin daw nakita si Mike na imahe ng Diyos o ng kahit anong santo sa bahay ni Darrell, gayong ipinapahayag nito na naniniwala ito sa Diyos. Kung pakikialaman daw niya ang alinman sa alaga ni Darrell at nagkataong totoong may alam ito sa kapangyarihang itim, baka raw may pagkalagyan siya. Nagkaroon si Clem ng kaunting pag-aatubili sa mga narinig mula kay Mike. Dangan nga lang at nababawasan ang pag-aagam-agam niya tuwing makikita ang paniki ni Darrell at makikitang mapintong iyon at anyong malusog na malusog. Madalas niyang nakikitang nilalantakan niyo ng mga prutas sa bakuran ni Darrell. Sigurado siyang malinis ang katawan niyon at masustansya. Ngunit ayaw niyang ipakipagsapalaran ng buhay niya. Maaari naman siyang makakuha ng paniki, kaya nga lang ay ibang atraksyon sa kanya ng alaga ni Darrell. Nagpasya siya nakalimutan na lang ang balak sa paniki, pero parang tukso namang isang araw ay nakita niya sa loob ng bakuran niya. Nakasabit pabaligtad sa puno at nilalantakan ng tanim niyang papaya. Lumingali nga siya sa paligid. Walang taong nakakakita sa kanya o sa paniki ng mga sandaling iyon. Nang umagang iyon ay nakita niyang umalis ng bahay si Darrell at hindi pa rin ito bumabalik. Kung may gagawin siya sa paniki, siguradong walang magiging sakti. Naghagilap siya ng kahoy at hinampas iyon. Bumagsak iyon sa lupa habang sagpang-sagpang pa rin ang hilaw pang papaya.
Tinangka niya yung lumipad, ngunit maagap na pinalo uli niya yun. Sumadsad uli yun sa lupa. Sunod-sunod na niya yung pinaghampas hanggang sa mapatay niya. Inadobo niya yun at nilantakang mag-isa. Mas masarap pa yun sa manok. Para sa kanya, dapat ay isama ang mga paniki sa mga iniluluto sa mga restaurant. Kinagabihan, isa siya sa napagtanungan ni Daryl kung nakita niya ang alaga nitong paniki. Natural na nagkaila siya. Tila nagdududa ang tingin nito sa kanya, pero pinilit niyang mastang wala talaga siyang alam. Sigurado naman siya na walang nakakita sa ginawa niya sa paniki. Maghahating gabi na nang matanong niyang may dumating sa bahay nito na ilang lalaki at babae na pawang nakaitim. Mabilis ang pagpasok ng mga ito sa bahay. Tila ayaw makatawang ng pansin. Hindi niya alam pero may dumunggol na kaba sa dibdib niya. Inobserbahan niya ang bahay ni Daryl. Gumamit pa siya ng larga vista. Nakita niyang sama-sama ang mga ito sa isang kwarto na tila may ritual na ginagawa. Magkakahawa kami na nakapaikot ang mga ito sa rebulto ng isang tila anito. Hindi niya naririnig pero tila umuusal ng panalangin ng mga ito habang nakapikit. Lalo siyang ninervyos. Kumpirmado na niyang nakikipaglaro sa mga alagad ng dilimang grupo nito. Ano ang ginagawa ng mga ito ng mga sandaling iyon? May kinalaman ba sa nawawalang paniki ni Daryl ang ritual na idinaraos ng mga ito? Butil-butil na ang pawis niya habang pinanonood ang pagtitipo ng grupo nito. Halos 2 oras ang itinagal ng ritual. Kung gaano tahimik na dumating ang mga kasama nito, ganun din katahimik na nagsialis. Pilit na kinalma niya ang sarili. Mukha namang hindi dinamdam ni Daryl ang pagkawala ng paniki. Malapit pa naman itong alaga na pwede nitong pagkalibangan. Pero minsan narinig niya na nagkukwento ang isa sa mga katulong nito kung gaano ito kamahal ang mga alaga nito. Kahit daw yung mga gamba, tila kadugo kong ituran nito. Kung sakaling may kaugnangan nga ang ritual na isinagawa ni Daryl at ng grupo nito tungkol sa nawawalang paniki, ano na ang mangyayari? Sa pamagitan ba ng ritual na iyon ay matutukoy kung sino ang pumatay sa paniki? Hindi kaya ang balak nito ay idasal na lang sa mga demonyo na bigyan siya ng isang makapanindig bangungot upang hindi na lang siya magising? Dapat talaga ay nakinig siya sa payo ni Mike. Nakako naman ito na ihahanap siya ng ibang paniki na matitikman niya. Dapat ay hinintay na lang niya ito. Kundangan kasi na parang inihulog ng langit sa bakuran niya ang paniking iyon. Mag-uumaga na nang makatulog si Clem, kaya matas na ang sikat ng araw nang magising siya. May napansin kagad siya sa sarili. Malaki na ang tiyan niya, pero parang mas lumaki pa iyon ng umaga ngayon. Hindi ba natunaw ang kinain niya kagabi? Tumayo siya parang napakabigat ng katawan niya. Para akong buntis. Biro niya sa sarili. Birong sumaisip uli niya nang lumipas sa mga oras habang pinapakiramdaman niya ang tiyan niya. Parang may gumagalaw sa loob na yun. Tiyak na may alam sa kademonyo ang nangyayari ngayon sa katawan niya, sina Daryl at ang grupo nito. Tinawagan niya si Mike. Magsama ka ng doktor, pare. Bili niya rito. Butil-butil ang pawis sa mukha. May sakit ka? Hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Sabi niya. Hindi na niya idinitalya rito ang mga nararamdaman niya. Pagdalating lang ito sa bahay niya, sa harap ng doktor na isasama ito, sa kanya sasabihin ang lahat ng nararamdaman niya. Paano kung sabihin ng doktor na may buhay nga sa loob ng tiyan niya? Ano ang gagawin niya? Susugurin niya si Daryl? Anong katibayan niya na ito nga ang may kagagawa ng nangyayari sa kanya? Lumapit siya sa bintana. Tumanaw sa labas at hinintay ang pagdating ni na Mike. Pinagmasdan uli niya ang tiyan niya. Parang bawat oras ay lumalaki ito. Banat na ang balat ng tiyan niya. Kumikislot-kislot ang nasa loob niyon. Gusto niyang managhoy. Maya-maya pa ay naramdaman niyang sumasakit ang tiyan niya. Masakit na masakit iyon. Kung may nilikhaman sa loob ng tiyan niya, sigurado siyang hindi yun sanggol. Matitigas ang braso at binti niyon. Kung ang mga iyon nga ang nararamdam niyang umuunat sa loob ng tiyan niya. Napasigaw siya sa sakit. Katulong lang ang kasama niya sa bahay ng mga oras na iyon. Tinangka niyang humakbang palapit sa telepono upang tawagan ulit si Mike at pagmadali nito, pero hindi na niya nagawa. Una ang likod na bumagsak siya sa sahig. Nakita niyang sumilip sa into ang katulong niya. Ngunit na estatwa ito pagkakita sa kanya. Nakatilitaw ang tiyan niya na tila sabog na sa laki. Lalo pa siyang napasigaw sa matinding sakit nang makita niyang nabibiyak iyon. Binibiyak iyon ang nilalang na nasa loob ng tiyan niya.
Hindi na niya makayanan ang sakit. Alam niyang anumang oras ay malalagutan na siya ng hininga. Ngunit bago siya tuluyang malagutan ng hininga, ay nakita pa niya ang nilalang na lumabas sa tiyan niya. Isang paniki. Ang paniki ni Daryl na kanain niya. Patay na si Clem nang dumating si Mike at ang tinawag niyang doktor. Nagkalat ang bituka at iba pang lamang loob nito sa kwarta. Ayon sa katulong may malaking paniking lumabas mula sa nabiyak na tiyan ng kaibigan niya. Ang kasama niyang doktor ay hindi makapaniwala. Napaka-imposible raw ng sinasabi ng katulong. Maaari daw na sa sobrang pagkasindak ng katulong nang makita ang hitsura ni Clem ay pansamantala itong nawala sa sarili at kung ano-ano ang naisip na nangyari kay Clem. Naniniwala si Mike sa katulong. Wala siyang dudang ang paniki na tinutukoy nito ay ang paniki ni Daryl na kinain ni Clem. Wala siyang dudang binuhay ng grupo ni Daryl ang alagang paniki.